Magandang araw sa ating mga ka-weekend, Marian, and sa lahat ng viewers natin. Lahat ng viewers. Welcome sa isa na namang episode ng Weekend with Stella and Marian. Yan. Ngayong araw, babalikan natin ang napakasayang kaganapan nung nakaraang linggo, ang Alumni Homecoming. Before we continue with the review of the past week, the past Alumni Homecoming celebration, particularly ng Taft National High School. Discuss muna natin siguro, Marian, yung mga mga balita ngayong linggo. Ayan. Ano na naman ang update natin ngayon? Yes, alam mo, nagkaroon ng ceasefire ang Iran at US. Nagkaroon sila ng attempt at an agreement, like a peace talks, no? Na ginanap sa Pakistan. Dumalo ang President, Foreign Minister ng Iran, and then the Vice President and the delegation from US. However, after 21 hours of talks, wala pa silang na-reach na agreement. Don't worry kasi hanggang April 22 pa ang ceasefire. So they have like 10 more days to come up with an agreement. So hindi pa tayo nawawala ng pag-asa, no? Siguro more prayers pa sa ating lahat. Magkaroon na sila ng pagkakaisa. Compromise ka nga. So isa yan sa ating mga balita pang international, no? Ang isa na namang balita dito naman sa atin ay ang pagbubukas ng bagong LTO office sa Dolores Eastern Samar. Congratulations sa Dolores, no? Congratulations. Talagang patuloy na ang pag-usbong ng bayan ng Dolores. At syempre ngayon ay meron tayong development-oriented na mayor, no? Si Mayor Zal de Carpezo. Nga pala, itong event na ito, dinaluhan ng ating Congressman Nonoy Libanan, Congressman Sheen Gonzales, Governor R.V. Verdone, at ang mga board members, no? Okay, sa ibang bayan naman, mga updates sa Municipality of Sulat, kay Mayor Javier Zacate. Shout out kay Mayor Javier na nagpalabas ng executive order na austerity measures para makatipid na rin tayo dahil hindi natin alam kung ano pa yung magiging kahantungan ng gera na ito sa Middle East. So, kailangan talaga nating magtipid yan. So, bawal ng magtodo gastos. Also, dun sa T1, kay Mayor Annalise Gonzalez Cuan. Shout out din kay Mayor Annalise. Shout out kay Mayor Annalise. And also to the other mayors who will follow suit. Kasi ang alam ko, parang balak ng mga mayors din na maglabas ng kani-kanilang executive orders sa kani-kanilang bayan para ipatupad nga itong pagtitipid. Bawas sa mga entertainment tulad ng mga fiesta grand balls, bawas sa mga sports tournament, pinagkakagasusan talaga. Anyway, huwag mag-alala yung mga kababayan natin kasi ngayon lang naman yan na talagang may hirapan tayo dahil nga sa crisis sa Middle East. So kudos sa inyo, sa ating mga mayors for coming up with these ideas and executive orders para na rin maipakita sa lahat, no? Kumbaga, leading by example. Yeah. And Marian, by the way, dahil nga sa crisis na nararanasan natin ngayon, di ba, iminungkahi natin yung pag-i-encourage sa ating mga barangay na magtanim, hapag program, ganyan. Meron din pala, sa Arteche, for example, sa bayan ng Arteche, may sinulong silang livelihood program para sa mga kababaihan doon. They are making yung guso chips, no? Ano ba ito? Ano ba ang sinasabing guso? Galing sa ata ito, no? Sa seaweed, no? Seaweed. So from the Arteche Tourism Facebook page nila, they opened the Guso Chips Center to promote healthy snacks and local seaweed industry. Yan. Kasi nga, malapit sa dagat ang bayan na ito, no? Para matulungan ang mga kababayan natin na hindi lang umasa sa pangingisda, for example, kundi madami pa silang pwedeng magawa mga livelihood para sa mga mamamayan ng bayan ng Arteche. Yan, very good. Congratulations. Yan, gusto ko rin matikman yan kasi
Siyempre, something unique na naman yan. Magandang So, alternative din sa mga nagda-diet, yung gusto ng mga local yeah. chips. Another good news, Marian. Punta naman tayo sa usapang sports. Ang ating Taft futsal team Yes? ay bumisita kay Kong Nonoy Libanan. Ngayong araw lang. Dahil pupunta sila sa palarong pambansa. Diba? Wow. Nanalo sila sa Ebraa. Oh, First place. congratulations. Now, eligible na sila sa palarong pambansa. So, congratulations sa ating mga players ng futsal team from Taft, Eastern Samar. Grabe, saludo kami sa inyo, no? Congratulations. Ang galing. Ngayon, pumunta na tayo sa talagang alumni talk natin, yung review. So, unang-una, gusto nating bigyang pugay ang ating event organizers na talagang nag-effort para maging matagumpay ang homecoming. Ang batch 2001 or ang batch Kuruan. Yes. Kaya naman, saludo kami sa inyo. Hindi biro ang mag-organize ng ganito kalaking event. At dahil sa inyo, naging memorable ang 3 araw na kaganapan ng alumni homecoming. At syempre, napakalaking challenge ang iniwan ninyo para sa susunod na mga mag-sponsor ng event na ito. Yung naging team nila ngayon, yung sa batch 2001, yung Festivals of the Philippines. So, Yes. yeah, iba-iba yung mga naging presentation. Gusto ko lang sabihin na napaka-creative ng team nila. Kasi makikita mo yung iba't ibang festival ng Pilipinas. Hindi ka na required, ay hindi mo na kailangan pumunta pa sa iba't ibang mga lugar. Manood ka lang ng parade. Makikita mo na yung Panagpanga Festival, ano pang festival, di ba? So, very good ang kanilang creative team ng batch Kuruan. Talagang pinag-isipan nila yung team. At balita ko, Marian, ang batch mo ang nanalo na naman Yeah! ng presentation for pangilan na ba tong panalo ninyo? Talagang proud na proud ako sa batch 2005. Batch Paturapak. Ano mo yung sabihin paturapak ulit? Yun pag nag-uusap-usap kayo, tas kung ano-ano lang yung mga sinasabi niyo dyan. Parang anything Paturapak, goes. Parang, yeah, anything goes. Kaya, masaya lang talaga. ang Kaya yung batch. creativity ng batch ninyo, no? Mm. Yung creativity, yung dedication sa mga Oh, yes. sa performance, talagang kitang-kita mo na level up. Alam mo ba, kung ilang araw lang nilang pre-practice yung buong presentation? Ilan ba? 5 days. So, diba? San ka po? 5 days lang yun. Wow! 5 days na pinaghandaan ang kanilang presentation na umani sa kanila ng 100,000 pesos na premyo from the organizers. Bongga, Marian. Bongga Ang presentation ng batch 2005, Padulong Festival. Ayun, Padulong. Padulong Festival. Sa aking batch naman, ang batch 2003, shout out sa aking mga batch na nanalo ng pinakamagandang tent. No? Congratulations. Congratulations. I think this is the fruit of unity, dedication, cooperation. I will show them the pictures of batch 2003's tent, yung winning tent. The morning, kasi nag-invite sila ng mga judges morning lang, may nag-message sa akin. Sabi na, ang ganda ng tent ng batch nyo. Nag-send siya ng picture with Kong Shin kasi nandun din si Kong Shin Gonzalez. I think he is one of the judges there. Sabi ko, wow, ang bongga naman. Level up din ang ating batch 2003. Oh, Yan. congratulations. Binisita ko rin yung tent ng 2005. Nagkaroon lang ako ng nostalgia ulit doon nung pumasok ako sa tent kasi pagpasok ko, nagluluto sila nung yung mga waffle. Alam mo yung waffle No na way. natin? Oo. Yung may margarine and sugar, white sugar. Oo, meron. Madami ring mga batch ang magaganda yung uniform, Marian. Nakita ko kasi sobrang colorful ng mga suot nila and mga props nila habang nagpa-parade. No. For photos, Marian. Kaya na nagustuhan ko rin yung batch t-shirt. Batch 2008, yung kinala Brad.
Really? Hindi ko nakita pakita ko masyado. ito. Di ba ang saya? Kasi no matter where you are in the world, you know na when you come home every April, no? Sa alumni homecoming, alam mo yung mga kabatch mo nandun lang, kwentuhan lang kayo, di ba? There's some of the constant people that you will have in your life. Sa ating sponsor bash, pinangunahan ng kanilang president, si Mr. Percy. Mr. Percy Lucena. And of course, si Madam Eloisa Libanan Gonzalez, ang mga punong abala ng kanilang programa, and ang lahat ng bumubuo ng Batch 2001. Ang ganda ng kanilang decoration ng Taft National High School, yung entrance pa lang. Charan! Wow! And then for the first time, yung alumni grand ball nila ay ginanap sa loob ng eskwelahan ng Taft National High School. Kasi yung mga nakaraang dapat, no? Yes. Kasi yung mga nakaraang taon, usually sa plaza, municipal plaza ginaganap. Ngayon, napagkasunduan ng kanilang batch na doon mismo sa kanilang alma mater, doon mismo sa school nila, ganapin ang grand ball. Mafe-feel mo talaga na alumni homecoming to. Doon mismo sa school grounds kung saan sila nag-graduate. Ang ganda rin ng decor nga pala ng kanilang stage ng kanilang grand ball. Yeah. Let's watch the videos of the Karacha. Alright, here are some of the videos. Yeah. Yan. balita At may ko presentation pa sila ha. Grabe yung mga practice ng batch 2001. Oo, nakita ko din yung sinayaw nila yung sikat na mga songs nung era na yon. Talagang may unity ang kanilang batch. Nakaka-inspire, di ba? Oo, at balita ko nga na-challenge daw yung susunod na batch 2002. Nag-meeting agad dahil talagang na-challenge sila. Siguro na-inspire din sa... Pakita natin ang batch 2002, ang ating susunod na sponsor batch. Yan, talagang nagkakaisa din sila. Nagustuhan ko rin, Marian, yung kanilang alumni beach party. Kasi yung theme, lalo na yung photo booth nila, yung backdrop kung saan ka magpipicture-picture. Ang ganda ng design, ang decors. Talagang pwede kang gugustuhin mo talaga mag-picture doon. May mga balloons, may mga salbabida, diba? Yes. Iba-ibang decors, may mga umbrella pa, ganyan. The overall atmosphere was very homey and really festive. Feel mo talaga na hindi binarat. Alam mo yun, talagang pinaghandaan nila. At talagang lahat nag-enjoy. Balita ko nga until the wee hours in the evening, talagang nagsasayawan pa rin, nagkakantahan pa rin. So good luck sa ating next sponsoring batch, ang batch 2002. Yes! At alam ko na hindi sila magpapatalo dahil competitive din ang batch 2002. Aabangan ko talaga yan. Grabe. Alam mo ba, after ng alumni, nagpunta sila sa Bungdo, nagkaroon sila ng community outreach. Oh, wow! Naghatid sila ng McDonald's para sa mga bata doon. At alam mo sa beach party, kasi di ba after ng grand ball, mag-a-attend ng beach party the next day. Nakipagsayawan at kantahan si Kong Nonoy Libanan at Kong Shin Gonzalez. Oo, nakijoin din sila sa saya. Nandun din si Gov RV, by the way, sa Grand Ball, ng Taft. So, we're looking forward to next year. No, alumni homecoming. Balita ko handang-handa sila. Talaga, oo. Ako rin, naririnig ko yan. Kaya, looking forward talaga. Yan, mas marami pang masasayang moments ang mabubuo. So, alright. Sa lahat ng mga alumni na dumalo, sana'y makadalo ulit kayo next year sa next Alumni Homecoming 2027. Dahil ang pagiging alumni ay hindi natatapos sa pagtatapos. Ito ay panghabang buhay na koneksyon. Kaya mga ka-weekend, hanggang sa susunod na reunion, muli kami sina Stella at Marian para sa Weekend with Stella and Marian.